Akala ko pa naman mabibilhan niyo na ako ng bagong cellphone. Lumang-luma na kasi itong ginagamit ko. Sa susunod na lang anak, mayroon pa tayong mas dapat unahin kaysa dyan sa cellphone mo. Kapag ang utang, lagi niyong ginagawa ng paraan. Pero kapag sa akin, laging may dahilan. Sasama ka ba sa retreat natin sa susunod na buwan? Hindi ako sigurado. Masyadong mahal yung babayaran. Ikaw ba? Oo, sasama ako. Pati sila Myla at Mercedes sasama rin. Buti pa kayo makakasama. Susubukan ko magsabi kay tatay mamaya. Sayang naman kung hindi ka makakasama. Last retreat na natin to kasi graduating na tayo. Sige, kakausapin ko si tatay tungkol dyan. Baka magawa niya ng paraan para makasama ako. Sige, para lahat tayong magbabarkada makasama. O sige, tara na. Mano po, tay? O anak, nga pala, mamaya ikaw muna yung magpakain sa mga alaga nating manok. Mamamasada ulit ako. Sige po, tay. Ako pong bahala. O anak, baon mo para sa susunod na linggo. Tipirin mo yan ha. Marami pa tayong kasing gastusin. Salamat, tay. Nga pala, tay. Pwede ba ako sumama sa retreat namin sa susunod na buwan? Naku anak, wala tayong budget para sa mga ganyang bagay. Tay. Lahat nga ng kaklase ko sasama. Ako lang ang hindi. Ngayon lang ako sasama, tay. Simula nung pinag-aral niyo ako, ni minsan hindi niyo ako pinasama. Anak, alam mo namang wala tayong pera. Magkano lang naman yung kinikita ko sa pamamasada? Bakit si Renz? Pareho lang naman po kayo ng tatay niya na tricycle driver. Pero siya nakakasama. Anak, si Renz, maganda yung trabaho ng nanay niya. Samantalang ako, mag-isa lang akong naghahanap buhay para sa atin. Ano ba yan, tay? Hindi niyo man lang magawa ng paraan. O anak, wag mo rin kalimutang pakainin yung mga kambing natin at yung bibe. Sige, tay. O anak, gising ka na pala. Siya nga pala, nakapagluto na pala ako. Wala ka bang pasok ngayon? Mamayang tanghali pa. Sige anak, alis na ako. Siya nga pala, bago ako malis, huwag mong kalimutang pakainin yung mga alaga natin ha. Sige po. Ano kaya gagawin ko para makasama ako? Alam ko na. O ano, Sheila, nasabi mo na ba sa tatay mo? Oo, pero ang sabi niya wala siyang pera. Pero huwag kang mag-alala. May naisip akong paraan para makasama ako. Bakit? Ano namang paraan yun? Basta, akong bahala. Sa susunod na linggo pa naman yung bayaran, di ba? Oo, sa susunod na linggo pa naman. Naku ha, baka kung ano yung iniisip mo, huwag mo na lang ituloy kung hindi lang rin maganda. Hindi yan. Tara na nga. Sila anak, Tay, ano po? nakita mo ba yung manok ni Mang Romeo? Kanina ko pa kasi hinahanap. Kanina nga tay, nakita ko pa dyan. Pinakain ko pa nga eh. Naku, malalagot ako nito. Ang mahal pa naman na manok na yon. Baka naman may kumuha, tay. Sino naman ang kukuha nun? Hindi mo ba inayos yung tali kanina? Inayos ko naman yung pagkakatali, tay. Naku, baka may tumira na nun. Gusto pa naman yung nakawan dito ng manok sa atin. Di sana maririnig ng mga kapitbahay natin na tumatahol yung mga aso kapag may pumuntang ibang tao dito. Baka kasi tay, pinakuha ni Mang Romeo yung mga manok niya. Hindi lang yan sinabi sa inyo. Sige, puntahan ko na lang siya mamaya. Sana talaga nasa kanya lang yung manok. Baka kapag nagkataon, wala akong ibabayad sa kanya. Sige tay, pasok na po ako sa loob. Marami pa kasi akong gagawin na assignment. Sige anak. Nasaan na kayong manok na yon? O ba't ang tagal mo naman?
Nagbayad kasi ako ng retreat natin. Makakasama na ako sa inyo. Oh, mabuti naman at binigyan ka na ng tatay mo. Hindi. Nakadiskarte kasi ako ng pera para makabayad ako. Ay, teka lang Sheila, sagutin ko lang to ha. Sige. Hello, Ma. Opo, pauwi na rin po ako. Sige po, malapit na rin po ako sa bahay. Mukhang bago na naman yung cellphone mo ah. Ah, ito? Hindi. Pinadala lang to ni Papa galing ibang bansa. Tsaka pinaglumaan niya na rin to, kaya binigay na lang niya sa akin. Ah, ganun ba? Buti ka pa may nagpapadala sa'yo ng mga gamit. Samantalang ako yung cellphone ko sobrang luma na. Maswerte lang ako kasi nasa ibang bansa yung papa ko. Kaya sa ganitong bagay na lang siya bumabawi sa akin. Gusto mo ba sa'yo na lang yung isa kong lumang cellphone? Naku, hindi na. Subukan ko na lang magpabili kay tatay. Sige, kung sakaling magbago yung isip mo, pwede ko naman ibigay sa'yo yung luma kong cellphone. Kasi nakatambak lang naman dun sa bahay. Sige. Sige, tara na umuwi. Sige ho, Mang Romeo. Hulug-hulugan ko na lang po sa inyo yung nawawalang manok. Pasensya na po ulit. O anak, nandiyan ka na pala. Ang hina ng pasada ngayon. Tapos dumagdag pa yung bayarin sa manok na yan. Hindi niyo pa rin po nahanap yung manok, tay? Hindi ko na nakita. Kahit magtanong ako dyan sa kapitbahay, wala rin silang nakita. Ang sabi ni Mang Romeo sa akin, kailangan ko daw bayaran yung nawawalang manok. Dapat hindi na natin kasalanan yun, tay, kapag nawala. Kasi sila na nga lang yung nagpapalaga, tapos hindi pa sila nagbibigay ng bayad. Wala tayong magagawa, anak. Dahil nakikita na lang tayo sa bahay nila. Kaya yun ang kapalit ng libreng pagtira natin dito. Eh, paano yan, tay? Saan tayo kukuha ng pambayad kay Mang Romeo? Hindi ko alam, anak. Baka patulan ko na lang yung inaalok na trabaho sa akin dyan sa bayan. Paano po yung pamamasada nyo? Pagkatapos kong mamasada, didiretso na ako doon. Baka hindi na kita malutuan ng pagkain mo, anak. Ibig sabihin niyan, tay, lalaki na yung kita nyo kasi matadagdagan yung trabaho nyo. Hindi ko rin alam, anak. Kasi babayaran ko pa yung nawawalang manok ni Mang Romeo. Baka mamaya niyan, paalisin tayo dito kapag hindi ako nakapagbayad. Akala ko pa naman, mabibilhan nyo na ako ng bagong cellphone. Lumang-luma na kasi itong ginagamit ko. Sa susunod na lang, anak, mayroon pa tayong mas dapat unahin kaysa dyan sa cellphone mo. Kapag ang utang, lagi niyong ginagawa ng paraan. Pero kapag sa akin, laging may dahilan. Oh, ba't ganyan yung itsura mo? Si tatay kasi nakakainis. Kapag hingi ako sa kanya ng pera, lagi niya sinasabi, wala. Pero yung pinaalaga sa kanyang manok, nagawa niya ng paraan. Kung ako sa'yo, Sheila, unawain mo na lang yung tatay mo. Maswerte ka nga kasi kasama mo yung tatay mo. Samantalang ako, yung tatay ko, hindi kasi nasa ibang bansa. Pakiramdam ko, mas mahalaga pa sa kanya yung ibang bagay kaysa sa akin. Hindi naman ibig sabihin na kapag hindi niya binigay yung gusto mo, hindi ka na mahalaga sa kanya. Baka meron lang talagang mas importanteng bagay na dapat unahin. Ang swerte mo nga sa tatay mo kasi lagi kanyang inaasikaso, pinagluluto, at higit sa lahat, hindi kanya pinapabayaan. Pero nabibigyan naman niya yung lahat ng gusto mo. Oo, nabibigay naman lahat ni Papa sa akin, kaya masaya na ako kahit wala siya. Hindi na lang ako tumitingin sa mga bagay na wala ako. Pinagpapasalamat ko na lang kung anong meron ako. Siguro nga, tama ka. Lagi kasi akong nakatingin sa mga bagay na wala ako. Kaya hindi ko nakikita yung mga bagay na meron ako na dapat kong ipagpasalamat. Hayaan mo, Sheila, huwag ka nang malungkot. Ito yung cellphone ko, yung pinaglumaan ko, ikaw na lang gumamit. Salamat Buti na lang kaibigan kita. Sige, bukas dalhin mo na yan para magamit mo na. Sige. Uy, bukas pag break time, sabay ulit tayong kumain. Sige ba? Mabuti naman at umuwi ka na.
Akala mo hindi ko malalaman ang ginawa mo? Patawarin mo ako, Tay. Nadala lang ako ng inggit ko sa mga kaibigan ko. Anak naman, alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay natin. Pero pinipilit ko pa rin ibigay lahat ng pangangailangan mo. Pasensya na po, Tay. Ang totoo po niyan, binalik ko na po yung nawawalang manok ni Mang Romeo. Ibinenta ko po kay Kuya Jay yung manok. Mabuti na lang po at hindi niya pa ibinenta yun sa iba, kaya nabawi ko rin po agad. Sige, Sheila, mauna na ako. Sige, ingat. Sana pumayag si Ma'am na makuha ko ulit yung binayad ko sa retreat namin. Kuya Jay, Uy, Sheila, may bibenta ka ba ulit sa akin ng manok na parabong? wala kuya. Pumunta ako dito para bawiin yung binenta kong manok. O bakit naman? Akala ko ba kailangan mo ng pera para doon sa retreat nyo? Hindi na po ako sasama. Naawa po kasi ako kay tatay. Siya po kasi magbabayad sa nawawalang manok. Ikaw ang bahala. Sayang naman, buti na lang, hindi ko pa siya nabibenta. Ito po yung pera. Sige, saglit, ilalagay ko lang sa lalagyan. Oh, ito. Sige po kuya, alis na po ako. Sige. Patawarin niyo ako, tay. Lagi kasi ako nakatuon sa mga bagay na wala ako. Kaya hindi ko nakikita yung mga bagay na ginagawa niyo sa akin. Huwag mo nang isipin yun, anak. Alam mo naman, ginagawa ko to para sa'yo. At pasensya ka na din kung may mga bagay akong hindi naibigay sa'yo. Salamat, tay.